Mga katambay, mga kababayan, kamusta po ang lahat? Si Kamanong po, dito po sa Tambayang mga kababayan, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Umpisa na po natin mga tambay. Nito pong nakaraang usapin po sa Korte Suprema ng oral argument po. Pang-apat na beses po, humarap po ang Finance Secretary Ralph Recto po sa Korte Suprema. At ito po, sumagot po sila sa Korte Suprema at ang sagot po at ang tugon ng Finance Secretary na si Ralph Recto ay handa naman daw po sila. Handang ibalik daw po ang pondo ng PhilHealth kung kinakailangan o iuutos ng Korte Suprema mga katambay. Ang tanong, hawak pa ba ang pera ng PhilHealth? Ang sagot naman ni Kamanong, tapos ka ng bata ka. Tapos ka ng bata ka, mga tamay. Wala na. Pakinggan po muna natin ang balita at komentuhan po natin. Ito po. Sa pagharap ni Finance Secretary Ralph Recto sa ika-4 na oral argument hinggil sa pinagsamang petisyon kontra sa paglipat ng 89.9 billion pesos na pondo ng PhilHealth o Philippine Health Insurance Corporation, tiniyak nito na handa ang gobyerno na ibalik ang pondo ng PhilHealth kung ipag-uutos ito ng Korte Suprema. Gayunman, nilinaw ni Recto na ang pagbabalik ng pondo ay maaaring makaapekto sa deficit target ng bansa kung gagawin ngayong taon. Suwestyon ng kalihim, maaaring isama ang pagbabalik ng pondo sa PhilHealth sa National Expenditure Program para sa taong 2026. Will the government comply with a ruling of the Supreme Court? Yes, and what will Yes. happen to the government Yes. after that? Naturally, if the government were to tell the executive to return the money, we will include that in the National Expenditure Program for 2026. If the ruling were for 2025, that will add a fiscal pressure to our deficit. And that would entail us not hitting our deficit targets this year. Grabe po mga tambay, no? Alam naman po nilang illegal at mali ang paglipat po ng pera ng taong bayan. Ito po ay contribute po ito ng mamamayang Pilipino, mga tambay, ng miyembro po ng PhilHealth. Hindi po ito pera ng gobyerno. Contribute po ito, insurance po natin ito pag tayo magkakasakit. Pero pinakailaman po, ganun po katitigas at ang kakapal ng mga pagmumuka ng mga taong gobyerno po sa atin ngayon, mga tambay. Sa pagpasok po ng binagoong Pilipinas, ang kakapal po ng mga pagmumuka, mga tambay. Walang awa sa mga tao, walang awa sa mga Pilipino. Napakagahaman po sa pera yata, mga tambay. Ibang klase po pagdating sa pera. Kahit po illegal, mali, alam naman po nila yan dahil mismo ang dating Pangulong Duterte sinabi na po yan. Istapa. Puro istapa po ang ginawa sa pera ng Pilipino, lalong-lalo po sa PhilHealth. Contribute po yan. Kinakaltas po sa atin yan. Hindi pa natin nahawakan ang sweldo natin. Kaltas na antimano. Ang PhilHealth. Di po ba? Tapos ganyan lang po ang gagawin ng gobyerno ng binagoong ang Pilipinas sa pangunguna po ng Finance Secretary na si Ralph Recto. Ngayon ay kakatwiran. Hindi po nila pwedeng maibalik kung ipababalik po ora mismo ng Korte Suprema. Magkakaproblema na po ang deficit natin. Ito pong 2025 national budget. Kailan po nila ibabalik? Sa susunod na taon. Kung iuutos ng Korte Suprema, sa isang taon pa mga tambay. Sa susunod na budgeting. Dahil po 89 billion po ang plano po nilang ilipat o kunin sa PhilHealth. Sa pondo po o contribute ng mga Pilipino at hindi nakakuha na po sila diyan mga tambay. Kung hindi po nagkakamalian yung lingkod ay nakakuha na po ng hindi po bababa sa 60 billion sa pera po ng taong bayan na miyembro po ng PhilHealth. Nakuha na po nila at dinala po nila sa mga programa na sinasabing mga pagawain daw po, mga tulay. Pero yung mga tulay ay hindi pa yata naumpisahan. Kaya kung tutuusin, ang pera po
ay buo pa sana kung hindi pa naumpisahan ang mga tulay na sinasabi o sinasabing mga pagawain. Dahil wala naman po tayong nakikita ang mga proyekto nila. Ang tanong, nasaan ang pera? Hindi po ba ito pakikialaman ng audit ng COA para po mai-audit man lang ang kinuha po nilang pera sa PhilHealth na hindi bababa sa 60 billion ang nailipat na nila? Wala po bang gagawin dito? At wala po ba ritong mananagot? Wala po bang pwedeng managot dito o mananagot? Kasi ito po illegal na paglipat po ito. Kahit saan po tingnan ay hindi po tatama at tutugma, lalong-lalo po, mismo po, sa Korte Suprema. Sa Korte Suprema ay sinasabi na po sa oral agreement na hindi po dapat o mali ang ginawang paglipat ng pera na contribute ng taong bayan sa PhilHealth. Di po ba? Kung sumosobra man ang pera ng PhilHealth, taong bayan ang dapat makinabang, hindi po ang gobyerno. Yung mismo po, di ba? Yung mismong Pilipino na miyembro, dapat siya ang makinabang at mga Pilipino. Di ba? Sinasabi kasi ng gobyerno, napakarami raw ng pera ng PhilHealth. Sobra-sobra daw ang pera ng PhilHealth. Pero ang totoo naman, ang pera po, saan po napupunta? Hindi nga natin malaman kung pati ang pera natin sa PhilHealth kung hindi nakukurap Di po ba napakarami na pong issue na ang pera sa PhilHealth ay nakukurap? Di po ba pumutok din ang issue nung panahon po ng Senadora Hontiveros? Di po ba PhilHealth din po yata yun? Di ba? No. Hindi po yata PhilHealth yun. Sorry. Lotto po pala yun sa charity po yata yung sa PCSO. Yata mga tama yung issue. Kung hindi po nagkakamali si Kamanong, hindi po yata PhilHealth yun o sa ano po yata yun sa PCSO, I think. Kung hindi po nagkakamali si Kamanong. Pero ang point po natin dito mga kabayan, yung pera. Grabe po ang ginawa ng gobyerno, lalo po ng ating Finance Secretary Ralph Recto. Grabe po yan. PhilHealth pa lang po yan. Yung sinasabi po ng isang Finance Secretary Recto, sablay na po. Alam mo na po na may pagkakamali po sila. Dahil willing po silang ibalik. Dahil nung ginawa po nila yan, ang sinasabi po nila, tama po ang ginawa nila. Pinagpipilitan po nilang tama at hindi mali ang ginawa nilang paglipat. Di po ba? Nung una pong putok niyan at pinag-uusapan po yan. Di po ba? Pinagpipilitan po nila na tama ang ginawa nila dyan. Kasama po ang institusyon ng Kongreso at Senado sa ginawa po nila dyan. Di po ba? Pati ang Pangulong Marcos, ipinagtatanggol po yan. Ganon din po ang mga ilang senador. Di ba? Ang mga senador po, pinagtatanggol din po yung paglipat po ng pera. Di ba? Galit na galit pa nga ang mga ibang senador dyan sa pangunguna po nila Grace po. Senador Grace po, Senadora Villar, di ba? Cynthia Villar. Dahil nga po sa galit pa nga nila dyan, tinanggalan pa nila, siniro pa nila subsidy niyan, di ba? Dahil galit sila sa namumuno sa PhilHealth. Ganyan po katindi nung ipinagtanggol. Pero ngayon, nung paputukin po yan ni dating Pangulong Duterte na mali ang ginawa nilang paglipat at pag-iistapa sa pera ng taong bayan. PhilHealth pa lang yan, mga tambay. Wala pa yung sinasabi pa ni dating Pangulong Duterte na mga inistapang pera. PhilHealth pa lang yan. Wala pa dyan yung SSS na sinasabi ni dating Pangulong Duterte na paglipat din po. GSIS din daw po, sabi ni dating Pangulong Duterte. At ang ating PDIC raw po, ayon din kay dating Pangulong Duterte, malaki rin din daw po ang nailipat dyan, nakuha. At yung ating ginto, kailangan din po yan dalhin sa Korte Suprema. At maipabalik din po kung magkano ang pinagbilan yan at kung sino ang bumili. Di po ba? At yan din po yung Maharlika Investment Fund na hindi natin alam kung ano na nangyari dyan.
Yan ba'y katulad po ng pera ng PhilHealth na bigla na lang pong nawala? At ngayon ang inaasahan na lang po maibalik ay another taxes na naman po. Gagawa na naman po ng panibagong budget for 2026 at doon po nila isasama ang nakuha po nila sa PhilHealth. Di ibig sabihin, madadagdagan na naman po ang budget natin for 2026 dahil isasama pa para maibalik. Kung maibalik po ang kinuha sa PhilHealth, di ibig sabihin, lolobo na naman ang budget natin for next year. At ipangungutang na naman pala natin. Kawawa na naman si Juan de la Cruz. Nasaan kaya? Nasaan na kaya? Hindi po ba ito iimbestigahan? Dapat po ito laliman ng investigation. Kung yung nailipat na hindi bababa sa 16 billion o 60, hindi bababa sa 60 billion, 60 billion, ano ang pinaggamitan nito? Kailangan po itong matuklasan, mai-audit ng taong bayan kung ito'y hindi nabulsa o hindi nagamit sa pamumulitika o hindi nagamit sa pagpapabagsak sa mga Duterte o hindi nagamit para pagparti-partihan nila. Di kaya. Kaya po, yun din yung tanong ng mga politiko Lalong-lalo yung matitinong politiko. Tanong din ni Kamanong Hindi lang naman yung matitinong politiko Si Kamanong nagtatanong, paano po kaya maiimbestigahan yan? Sino kaya ang mag-iimbestiga? Yun din ang tanong ko Sino kaya ang mag-iimbestiga? Sa mga ganito, ito po'y garapalan na illegal po ang paglipat ng pera sa PhilHealth. Illegal. Pwede nga po diyang ma-impeach ang isang Pangulo. Isa pong ground yan para ma-impeach ang isang Pangulo dahil illegal ang ginawang paglipat ng pera ng mismo ng taong bayan. Mismong pera ng taong bayan. Pinagpaguran po nila yan. Pinagpaguran po namin yan. Pawis po. Dugot pawis po namin ang puhunan dyan para po kami makapag-contribute at magamit namin sa aming pagtanda at kung kami magkakasakit. Pero ganun-ganun lang po kabilis. Kuhanin ng mga hindi nagpagod, hindi nag-contribute, nakaupo lang sa mga air condition, nagpapalaki ng mga yag balls, nagpapalaki ng mga tiyan, kumakamal, limpak-limpak na salapi ng taong bayan. Ganon po sila. Napakarami pong issue ang ginawa po sa atin ng 3 taon. PhilHealth pa lang yan. 3 taon po tayong dinala ayon po sa Vice President. 3 taon po tayong dinala sa korupsyon ng gobyernong ito ngayon. Korupsyon at pamumulitika. Pagpapabagsak sa mga Duterte. Grabe. Grabe. Sana po, sunod-sunurin na po yan. Sunod-sunurin na po kasi nakasalang na rin po ang 2025 national budget na ginawa nila sa GAA na naging gago. Di ba? Yung ginawa nila sa BICAM, napakarami po dyan, anomalya. At doon sa GAB, grabe po. Mga blanco na singitan ng tumataginting na hindi bababa raw sa 241 billion. Ayon po kay Attorney Vic at kay Congressman Ungab. Grabe po, mga kababayan. Dito pa lang po sa pahayag ng isang Finance Secretary Recto, alam na po ng matatalinong Pilipino na mali at illegal ang paglipat po nila. Di umano ng pera ng bayan, pera ng taong bayan. Nakakalungkot po. Garapalan po, ang kakapal po ng pagmumuka ng taong gobyerno po nitong ito po sinapit natin sa binagoongang Pilipinas. Grabe po. Mabaho po. Bagoong na sirang-sira po, bulok na po. Grabe. Ang kakapal po ng pagmumuka. May mukha pang iyaharap sa mga Pilipino sa mga ganito pong anomalya at issue. Billion po pinag-uusapan. Billion. Ganun lang po. Wala pong mananagot dito. Walang mananagot. PhilHealth pa lang yan. Marami pa. Nahandyan pa ang flood control.
issue ng flood control. Grabe rin po ang issue dyan. Hindi po bababa sa 500 billion po yata yan. Mga kababayan, grabe. Tapos ganyan lang po ibabalita sa atin ng Finance Secretary na willing naman nilang ibalik. Kaya lang yung pera doon nakukunin sa susunod na budgeting. Ibig sabihin, wala na yon na parang bula. Nawala na, kakalimutan na natin. Ganun po katindi. Kakakapal na muka, matambay. Gabi, sanay na sanay po. Sanay na sanay po yatang mga mandarambong yata. Mga sanay na sanay po, mga kawatan yata ito. Sanay na sanay po magnakaw yata, mga tambay. Mga ibang klase po, mga naging legal na magnanakaw na po. Di umano ng gobyerno ito. Sanay na. Talagang tumanda na yata, nagsitanda na sa pagnanakaw yata ito. Grabe po. Tinubuan na po ng ugat sa pagnanakaw yata, di umano itong mga tao na ito. Nagsiyaman yata sa mga pagnanakaw sa pera ng bayan, di umano. Grabe po mga tambay. Kulang na lang po tamaan ng mga kulog ito. Di umano. Sa ginagawa po nila sa pera ng taong bayan. Nakakahiya. Walang malalaking big project, walang mga proyekto. Pero ang pera natin, pati contribute natin sa PhilHealth, tinotodas nitong mga ito. Grabe. At yung pinondo natin, todas na yata rin yung 2025 national budget. 6 trillion mahigit yan. Grabe. Ibang klase po ang pamumuno na ito. Baon pa tayo sa utang. Record po. Record na po tayo. Nakakuha po tayo ng record. Itong binagoong Pilipinas, nakakuha po ng record. Dinaig pa sa laki ng inutang nung may pandemya tayo. Ngayon, wala tayong pandemya pero mas grabe pa ang inutang natin. Sa panahon po ngayon, magtatatlong taon pa lang. Ganun po katitindi. Wala pong big project. Pero ang pera po natin, nagkakandaleche-leche, nagkakaubos-ubos, baon pa tayo sa utang. Tapos yung mga pera po na naka-stack na sana, naka-reserve, pati ginto, napapakailaman pa. Pati PhilHealth, SSS, GSIS, PDIC, at marami pang iba. Baon pa tayo sa utang. Saan kaya nila dinala ang pera natin? May sagot naman po mga Pilipino niyan mga tambay. Ano po sagot ng mga Pilipino? Nagpagawa daw po ang mga politiko na mga magnanakaw, di umano, ng napakalalaki at napakatitibay na bolt. Yan daw po ang ginawa. Yan daw, nung pagpasok daw po ng binagoong Pilipinas, yan daw po ang unang tinrabaho ng mga korap na politiko, di umano. Ano daw po yun, sabi ng mga kababayan natin? Na magpagawa sila isa-isa ng napakatibay at napakalaki na bolt para po dito sa mga anomalya yata na pumuputok ng 3 taon. Dahil isang damokal na pera po ang pinag-usapan. Billion po mga tambay. Kaya kailangan po matibay ang bolt na ipagagawa mo. Baka po masira sa dami po na ilalagay. Mayroon pang ginto yata mga tambay. Pera at may mga ginto pa. Kaya kailangan matibay ang bolt mo riyan. Ganyan po katindi. Nagsama-sama na po sa binagoong Pilipinas ang lahat ng uri, klase ng politiko na makakapal ang muka sa 19 Congress at sa binagoong Pilipinas, mga kababayan. Komento na inyong lingkod. Nagsama-sama na po sila. Lahat ng makakapal ng muka, makakapal ng hiya, mga sobrang kagahaman yata sa kapangyarihan, sa pera. May bonus pa raw droga. Ayon yan sa Vice President. Unbelievable. Ganyan lang po ang nangyari sa pera ng PhilHealth. Sa pera ng PhilHealth na contribute ng mga Pilipino, yan lang po ang isinagot. Maibabalik naman daw po. Kaya lang,
sa susunod na budgeting na, sa 2026 national budget na, maisasama. Ganun po, tiwas na. Ano naman kaya ang susunod na gagawin nila na kunin ng pera? Ano? Dahil sanay na sanay po eh. Kukunin po nila, tapos ibabalik nila, panibago na naman pong problema pagbalik. Utang na naman. Kaya yung pera, nawala na. Yung kinuha nila, nawala na. Kaya pag binuksan po ang issue ng SSS, GSIS, PDIC, ganyan din po ang isasagot nila. Ibabalik din nila kung ipababalik ng Korte Suprema. Kaya lang, sa susunod ulit na budgeting, doon nila kukunin ulit. Kaya, dagdag utang na naman si Juan de la Cruz. Dahil madadagdagan na naman ang iba-budget ni Juan de la Cruz. Dahil yung pera, lumipad na. Kusa nang lumipad at kusa nang pumunta sa matitibay nilang mga bolt. Yata, mga kabayan, ang kakapal ng mga pagmumuka. Yan po ang napala natin sa binagoong ang Pilipinas. Mga sakim pala, mga tambay. Ang tinrabaho pala. Ang tinrabaho po ng mga politiko sa atin, mga lingkod bayan, ay puro kaperahan po natin, mga tambay. Sanay na sanay po sila. Pagdating sa pera, maasahan mo sila, mga bayan. Pero sa pagpapaunlad ng bansa, puro po sila tulog. Tulog, naghihilik pa, mga bayan. Pero sa pamumulitika, sa mga Duterte, at sa pera ng bansa, gising na gising po sila, mga tambay. Alive na alive. Parang mga nakapulburon. Walang tulugan, mga kababayan. Bago po tayo magtapos, nagpapasalamat muna po si Kamanong. Napakamalas po natin, mga tambay. Napakamalas. Ibang klase po. Sobra daig pa natin, Yung nangyari sa atin ay hindi lang po pambubudol, mga tambay, nangyari sa atin. Hindi lang po tayo nabudol. Na-scam pa tayo. Nabudol ka na, na-scam ka pa, nabaril ka pa. Ganun po kamalas ang nangyari sa atin, mga kababayan. Bago po tayo magtapos, thank you po. Magpapasalamat po muna inyong lingkod sa mga nagbibigay po ng biyaya sa inyo at nagtitiwala po sa inyong lingkod. Shoutout po. Maraming salamat po. Shoutout po kila Kingston 123 ng Hong Kong, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Jake Yahoo 4531 ng California, USA, Jasmine Channel, Telma Pasawa, Dan Rivero ng Anchorage, Alaska, Bon Rosales ng France, John Sarip ng Amsterdam, Holland, Jonah Banks ng Milwaukee, Wisconsin, USA, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Ma'am LB Sermani ng North Miami, Florida, USA, Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, Trojanta ng Korea, Lopez Ibina ng Saitama, Japan, Librado Reyes ng California, USA, Danilo Basan Jr. ng Jubail, Saudi Arabia, Roberto Papa, United Kingdom, 29, Narciso Esteban, Reynaldo Pexon, June De Jesus, Lee Chen, Ana Santos, Bon Rosales, Benjamin Garduque, Pepito Cabiso, Donaldson Paras ng Canada, LKD 459 ng Belgium, Hermogenes Maramag, Manuel Ramos, Nershin 85, Kingdom of Saudi Arabia, Richard Macelones, Dennis Velasco, Ani PH Vlog Official, Richard Macelon ng Davao City, Roberto Papa ng Blackpool, United Kingdom, Pedro Roque ng Ontario, Canada, Feliciana Vergara ng Los Angeles, California, Annalisa Besorio ng Saudi Arabia, Mel Caserna ng Israel, Veneracion Seblos, Sandy Donan ng Osaka, Japan, Just Got Lucky ng Houston, Texas, Ruth ng Ferdos sa Kuwait, Zenaida Garcia ng Italy, Sayan Nico ng Saitama, Japan,
Dorina Villa ng Brussels, Belgium, Olivar Edito ng Honolulu, Hawaii, Danilo Onyate, Rolly Pineda, George Soleto ng Seattle, USA. Thank you po. Shoutout po sa inyo yung lahat. Maraming salamat po. Ingatan nawa po. At shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan ng ating bansa. Ingatan nawa po mga kababayan. Ingat po kayo. At shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan ng mundo na may Pilipino, may OFW. Mabuhay po kayo. Mga bayani, mga bagong bayani po natin. Ingat po. At thank you po sa mga gusto po ng ating tambayang mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po mga kabayan. At syempre po, wag po natin kalimutan, lagi po natin isama sa ating mga dasal, panalangin, maingatan po ang ating dating Pangulong Duterte, mabigyan pa po ng mahabang buhay, kalakasan, at makabalik pa po sa lalong mabilis sa ating bansa, mga kababayan. Maraming salamat po sa muli. Ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.